Sorry nga pala kung hindi ko nasabi sa'yo ang sikreto ko, David. Ano kasi, complicated. Kahit sino naman wala akong pinagsabihan. Ngayon lang din ako nagsalita. Medyo naalangan din akong kausapin ka kasi baka nagalit ka sa akin dahil magkaibigan tayo tapos napahinto ako sa pagsasalita dahil sa pagtawa niya ng malakas. Wahaha! You're funny, nice as always. Isa lang ang tinanong ko, ang dami mo nang sinabi. Pasensya na ha. Paano naman kasi hindi mo rin ako pinapansin, nakakainis, ang lakas mang asar. So siya pala ang asawa mo. Tumigil siya sa pagtawa at sumeryoso ang mukha nito. How come nagpakasal ka ulit sa kanya, kahit na sinaktan ka niya noon, napayuko ako. Hindi ko alam kung maintindihan niya ako o pagsasabihan lang din ako ng tanga. Mahal mo ba siya? Hindi ko sinagot ang tanong niya. Itinaas niya ang mukha ko at inulit ang tanong niya. Tumango naman ako. Hinawakan niya ang magkabila kong balikat at inilevel ang mukha niya sa akin. You'll be happy, Denise. I saw through him that he loves you very much. Bakit ko alam? It's a man instinct. All you have to do is to forget and forgive, then everything will be alright. Hindi ko alam pero napaluha ko sa sinabi niya. Napakabuti niya talagang kaibigan. Huwag kang ang umiyak, pumapangit ka na eh. Ikaw kasi eh. Really, Denise, I want you to be happy. That's all that matters. Umayo siya ng tindig, pinunasan ko naman ang luha ko. Pumasok ka na sa loob, baka nag-aalala na yung husband mo. Ang sabihin mo atat ka lang makita ang date mo. Alam mo naman pala. Sige na, pumasok ka na sa loob. Tumango-tango naman ako sa kanya. Tumalikod na ako at naglakad pero tinawag niya akong muli. Smile for me, Denise. For the last time. Sabi nito. Ngumiti naman ako ng matamis at saka ng wave. Nagwag din siya pabalik at saka lumakad na rin palayo. Ang swerte ko talaga sa kaibigan. Thank you, Lord. David's POV. He's one lucky bastard, you know. To have you is like having a whole world. I envy him. Wala naman talaga akong date or schedule for tomorrow. Nagdahilan na lang ako para makalalis na ako kaagad. Masaya akong kahit sa sandaling panahon ay nakasama ko siya. Nagbago ang tingin ko sa mga babae simula nang makilala ko siya. Hindi ako nagsisisi na pinakawalan ko ang isang tulad niya, lalo na kung alam kong masasaya siya sa piling ng iba. Ang siguradong pagsisisihan ko lang ay hindi ko nasabi sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Jana's POV. Akala ko noon hindi ko na magagawa pang maging masaya. Ang alam ko lang noon basta makapag-ipon ako ng pera at mabawi ang anak kong si Arvine ay makukontento na ako. Pero mabait ang Diyos at kapalaran sa akin, ibinigay niya ang mas higit pa kaysa sa inaasahan ko. Nagkaroon ako ng pagkakataon para makauwi sa amin. Tuwang-tuwa ang nanay at tatay ko nang makita nila akong muli. Akala ko magagalit sila sa akin dahil sa pag-alis ko noon, pero heto't bukas ang mga palad nila na tinanggap ako. Alam nila ang tungkol sa naging trabaho ko. Madali lang naman malaman dahil madalas akong nasa pahayagan. Tuwang-tuwa rin ang mga kapatid kong ngayon ay mga binata at dalaga na rin. Pero ang hindi nakakatuwa ay ang pagmamakto ng dalawang lalaki sa buhay ko. Lola, bakit walang simento ang bahay nyo? Look at our feet, oh, it's so dirty. Reklamo ng anak ko habang nakakandong siya sa lolo niya. Apo, hindi uso ang simento dito sa amin. Sagot ng nanay ko. Buti nga hindi pa siya naghahanap niya ng aircon, hay na kong bata. Totoo, Lola? How come, napatingin naman sa akin ang anak ko. Bumaba ito sa lolo niya at kumandong sa akin. Pinalapit niya ang ulo ko sa kanya at saka bumulong sa akin na siyang ikinatawa ko. Mom, can we go home? It's so dirty here. I think I'm gonna die soon, napakaarting bata. Lumapit din sa akin si Arvin. Kasama ko sila ni Arvin na umuwi dito sa amin. After the night in the club, kinabukasan ay pinilit na akong lumipat ni Arvin sa dati nilang bahay. Wala na akong nagawa, inisip ko na lang ang sinabi ni David na forget and forgive. Can we just stay in the nearest hotel? I think I'm gonna die with the dust here soon, bulong nito sa akin na mas lalo kong ikinatawa.
Natigil na lang ako nang mahalata kong lahat sila ay tahimik lang na nanunood sa akin. Naku talaga, Naitay. I can't believe them. Magkapareho sila ng ugali. Like father, like son. Parehong maarte. Pasensya na kayo mga anak ha. Ganito lang ang bahay namin, pero matibay naman ito kahit ano pang bagyo ang dumating. Hindi ito madaling patumbahin dahil ako mismo ang gumawa ng bahay na ito. Pagmamalaki ng tatay ko. But it's full of, siniko ko sa tagiliran si Arvin para hindi niya maituloy ang sasabihin niya. Nay, tay ayos lang ho ang dalawang to, okay lang daw sa kanila. Tumingin ako kay Arvin ng masama, hindi ba nag-poker face lang siya. Hi naman. Mom, it's not okay, tinakpan ko ang bibig ni Arvin. Nakakahiya sa pamilya ko, napaka-arte ng mga kasama ko. Hush! It's okay baby. Hindi ka naman mamamatay sa alikabok. Konting dugyot, sustansya ang dulot. Saka kong inityan si Arvin at Arvin ng matamis. Pareho namang dismayado ang mga itsura nila. Parang narinig ko na yan dati, bulong ni Arvin. Hi Lord! Bakit ba ganito ang mga genes ng isketa? Napilit ko ang dalawa na matulog na bahay namin kahit na labag sa kalooban nila. Alam ko naman kung gaano kaselan si Arvin pero pati ba naman si Arvin. Pagkatapos naming maghapunan ay nagkwentuhan pa muna kami at pagkatapos ay pinagpahinga na rin kami dahil malayo-layo din ang binayahe namin. Nilinis ko muna si Arvin bago ko siya pinatulog. Ayaw pa nga niya matulog dahil natatakot daw siya, baka daw kainin siya ng mga gagamba at lamok. Pero nakatulog naman na din siya sa pagmamaktol. Jana, do we really need to sleep here? Bakit ba kasi sumama pa kayo? Sabi ko naman sa'yo ako na lang ang uuwi eh. Sabi kong medyo naiirita na. Kanina pa kasi ako naririndi sa pagreklamo nila. Because I want to meet Emwa in-laws. Inaamin ko, na-touch ako sa sinabi niya. At na-touch din ako dahil nagawa niyang humiga sa banig kahit isang oras siyang nakatitig sa tutulugan namin bago siya nahiga. Pero nakakainis, ang arte-arte. Gumalaw ito at nagulat ako nang yumakap ito sa akin paharap. Naiilang naman ako at nakikiliti dahil sinisinghot-singhot niya ang leg ko. Arvin, lumayo ka. Stay still. Kailangan kong suminghot ng sariwang hangin. Pakiramdam ko ay pinamumulahan na ako ng mukha. Lumabas ka sa labas, fresh ang air dun. Sabi ko, don't want. Hinayaan ko na lang siya sa ganoong posisyon. Baka kasi kapag nakipagtalo pa ako ay magising pa ang isa ring mareklamo. Takot ko na lang na magtandem ang dalawa sa pagdidiwara. Hush! Habang tumatagal ay palakas ng palakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung nararamdaman ba ni Arvin. Hindi pa rin ako sanay sa mga ganitong kilos niya. Hindi ko rin alam kung ano ang nasa isip niya. Minsan sweet, minsan hindi, and isa pa he never said I love you to me. Asa pa ako. As if naman. Nagising ako sa sinag ng araw. Hindi ko maalala kung anong oras ako nakatulog. Nagising ako na lang mag-isa sa tulugan. O anak, gising ka na pala. Bati sa akin ng nanay kong nagtatahi ng short ni Itay. Nasaan na yung dalawa kong kasama? Tumango naman ako. Hay, bakit ba ganito, ang aga-aga ang lakas mang alas ka ni Inay? Palibhasa alam niya ang kalagayan namin ngayon. Naikwento ko na sa kanila ang lahat nung nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap ng sarilinan. Siyempre, ayaw ko naman na magsinungaling pa lalo na kay Inay at Itay. Na kung maagang umalis ang asawa mo, may asikasuhin daw sandali. Hindi ka na raw niya inistorbo sa pagtulog dahil nakanganga ka pa daw at malakas ang hilik mo. Yung anak mo naman na napagkagwapo ay hayon, sumama sa mga kapatid mo, maliligo raw sa ilog. Napapangiwi na lang ako kay Inay, ang daming sinasabi. Pero Inay, hindi po ba delikado sa ilog ngayon? Nag-aalala ako kay Arvin, baka kung anong mangyari sa anak ko. Baka madulas sa lumot. Naku, ikaw bata ka, wala pa sa tuhod ang lalim ng ilog kaya huwag kang mag-alala. Isa pa kasama naman nila ang Itay mo kaya chill ka lang, nanlaki ang mata ko sa huling sinabi ni Inay. Saan mo natutuhan yung chill na yan Inay? Saka ako natawa. Naku, nakakahawa naman kasi ang apo ko. Napapa-Ingles tuloy ako.
Tumawa rin siya. Napakaluwag sa dibdib na makikita mo ang ngiti ng magulang mo. Kahit anong kasalanan ang nagawa ko sa kanila ay nandyan pa rin sila at buong puso akong tinanggap. Hala sige, kumain ka na muna. Kabilin-bilinan ng asawa mo na huwag kayong gugutumin ni Apo. Naku, yung asawa mo, napakabait. Aywan ko nga ba sa iyo kung bakit iba ang tingin mo sa kanya. Mukha namang mahal ka ng tao, kaya panatag ang loob ko. Kung si Enong lang ang napangasawa mo ay hinding-hindi siya makakatuntong sa pamamahay na ito. Hay, buti na lang talaga at malinaw pa iyang mata mo. Good job anak, halos magsalubong ang kilay ko kay inay. Nay, bakit ang daldal mo ngayon? Si Enong nay, buhay pa ba? Ay iyon, buhay pa naman. Puro kalyo na ang kamay kakaakyat sa puno ng nyog. Naalala ko tuloy si Enong, ang masugid kong manliligaw noon. Masipag siyang tao pero hindi ko siya talaga type dahil mataas ang pangarap ko noon. Hindi naman siya pangit at hindi rin naman siya gwapo, sakto lang at mahilig siyang umakyat ng puno. Hay nako, kumain ka na nga dyan anak. Nababadrip na ako dahil hindi ako makapag-concentrate dito sa tinatahi kong salawal ng tatay mo kakakausap mo sa akin. Suplada. Beast mode. Buhahaha. Tatawa-tawa naman akong nagpunta sa mumunti naming kusina. Namis ko ito, yung amoy usok yung sinaing at ang ulam ninyo ay inabraw, may saluyot, sitaw, talong, sigarilyas na samahan mo pa ng tinapa at pinakuluan sa bagoong. Tanghalian nang dumating sila itay. Umiiyak si Arvin dahil puro lumot ang suot niyang damit. Natatawa naman kaming lahat dahil napaka-inosente lang ng anak ko. Mom, I don't want to die. I don't want to die. Wah! Arvin, lumot lang yan, hindi ka mamamatay dyan. No mom, it's all over me. It's like ang arte. Bulong ko sa sarili. Come, papaliguan kita para mawala na yan. Lalapitan ko siya pero lumayo siya sa akin. Don't come near me mom. Mahahawa ka sa akin, napabuntong hininga ako at napakamot sa ulo. Arvin, hindi nakakahawa yan. Hi! Akala ko matured ang isip ng anak ko dahil minsan ang lalim niyang magsalita, pero Diyos ko. Pagdating sa dumi nagiging abnormal. Niyakap ni Itay si Arvin habang wala itong tigil sa pag-iyak. Namatay ba si Lolo, Arvin nung niyakap kita? Hindi naman 'di ba? Sige na apo, magpalit ka na ng damit. Sigurado ka Lolo, sisinghot-singhot nitong tanong. Oo naman apo. Tingnan mo si Lolo, mas malakas pa sa kalabaw. Ayaw ko lang po kasi na mawala ulit si Mommy. I'm afraid to lose Mom again. And my father pat Arvin's head while smiling sweetly at him. Napakagandang tanawin para sa akin. And at the same time, nakaka-touch. Sumunod si Arvin sa sabi ng lolo niya at napaliguan ko rin siya ng matiwasay. Pagkatapos ko siyang paliguan ay naglaro na siya ng PS hanggang sa makatulugan na niya. Nakakatuwa kayong pagmasdan anak. Kahit na maarte ang asawa at anak mo ay may gininto ang puso naman sila. Hinaplos ko ang buhok ni Arvin na tahimik na natutulog sa kandungan ko. Pansin niyo rin yun, Nay? Pero Nay, Tay thank you po napahinto ako nang may pumasok sa pintuan. Ang init, reklamo ni Arvin na kararating lang at naupo sa tabi ko. Pawis na pawis siya at medyo namumula rin ang pisngi. Palibhasa maputi. Good afternoon po. Bati nito kay inay at itay nang mapansin niya ang mga ito. San ka galing tanong ko? What? Did you miss me? He smirked. Miss your face, asa ka. If I know, Jana ayaw mo akong nawawala sa paningin mo. Kayabangan ng isang to. Tumayo siya at kinuha niya sa akin si Arvin at inipat sa tulugan namin. After that, ay pumunta na ako sa kusina para maghanda ng hapunan. Habang nagagayak ako ng hapunan ay nagpunta naman sila sa labas. Rinig kong may pinag-uusapan sila pero hindi ko marinig ng mabuti kaya hinayaan ko na lang. I have to go back. There's an emergency in the office na kailangan kong ayusin. Sorry ma, pa, mapapaaga po ang alis ko. But don't worry, Jana and Arvin can stay as much as they want. Sabi ni Arvin habang naghahapunan kami. Iho, isama mo na ang mag-ina mo.
Makita lang namin na nasa mabuting kalagayan ang anak namin ay sapat na sa amin. Sabi ni Inay. Inay. Francis caught me. Okay po. Sagot nito. Pinanlakihan ko siya ng mata pero hindi niya ako pinansin. Alam naman namin na hindi ka rin mapapakali kung malayo ka sa mag-ina mo dahil mamimiss mo agad sila. Sabi ulit ni Inay. Si Itay ay tahimik lang na nakikinig sa usapan. Pero Inay, wala pa kaming 2 araw dito. Huwag nang matigas ang ulo anak. Paano ang trabaho mo doon? At ang eskwela ng apo ko, napatigil na lang ako, may point si Itay. Humingi ako ng break kay Sir Jay for 5 days para sa pagdalaw ko dito sa amin at pinayagan din naman ako. About sa career ko, hindi naman ako pinag-resign although dumami ang mga haters ko, nadagdagan rin naman ang mga fans ko. Tumango na lang ako bilang pagsang-ayon. Ano pa nga ba magagawa ko? Pagkatapos ng hapunan ay inimpake ko na rin ang mga gamit namin. Si Arvin naman ang siyang nagdadala sa sasakyan. O paano po na Itay, mga kapatid ko, aalis na kami. Sabi ko nang nakahanda na kami sa pag-alis. Ate, dadalaw kayo ulit dito ha. Sabi ng isa kong kapatid. Ngumiti naman ako ng matamis. Oo naman, basta kapag may free time si ate pupunta kami dito. That's right. Pagsang-ayon ni Francis na siyang ikinatuwa ko. Mag-iingat kayo sa bahay ha. Sabi ni Itay at Itay. Apo, magpapakabait ka doon ha. Mamimiss ka ni Lolo at Lola. Niyakap ni Inay at Itay si Arvine. Napapansin kong ang tahimik ata ng anak ko ngayon. Excited umuwi. Maya-maya ay humiwalay na rin sina Inay at Itay kay Arvine. Sasakay na kami ng sasakyan nang tumakbo ito papunta sa Lolo at Lola niya. Lola! Lolo! Wah! I don't want to. Leave, nagulat ako sa inasal ng anak ko. Haha! Apo, anong sabi mo? Ayaw ko pa pong umalis. Mong pwedeng magstay muna kahit ilang araw. Kahit puro alikabok, sapot at gagamba ang bahay nila Lolo ay titiisin ko. I want to play with them, hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiiyak sa sinasabi ng anak ko. Takot na takot siya sa bahay ng nanay at tatay ko, pero heto at umiiyak siya dahil ayaw pa niyang umuwi. Natutuwa ako dahil napalapit ang loob niya sa Lolo at Lola niya. Haha! Ang apo ko talaga. Hayaan mo pagbalik mo dito maganda na ang bahay ni Lolo. Okay. Pagbalik ko po may semento na po ang floor ninyo. Wahaha! Ikaw talagang bata ka. Oo apo, pangako. Tumigil na siya sa pag-iyak at pinagpinky-swear ni Arvine si Itay. Si Itay naman hindi alam kung anong gagawin kaya iginuid siya ng kapatid ko. Thanks Lo. I'll call you always. I will miss you and Lola, and of course Amol auntie and uncles. Isang yakap pa ulit at tumakbo na pabalik si Arvine sa akin. Nay, Tay, mga kapatid ko. Ingat kayo palagi dito ha. Tatawag ako ng madalas. Sabi ko sa kanila at saka nag-wave at pumasok na kami sa sasakyan. Nagtagal pa ng kaunti si Arvin at maya-maya lang din ay pumasok na siya sa loob ng sasakyan. Kay, let's go home, sigaw ni Arvine. Hay, masarap sa pakiramdam na malungkot. Walang gustong magpaalam pero minsan kailangan. Di bale, dadalasan ko ang pagtawag sa kanila. Mabuti at nakabalik ako dito, nakakamiss din ang paglingon sa pinanggalingan. I love you Mom, Dad, sigaw ulit ni Arvin na siyang nakapagpapawi sa lahat ng isipin ko. After a stressful life of Emwa several years, hanggang ngayon ba naman stress pa rin? Isinandal ko ang likod ko sa tapat ng lababo habang nagpipigil na huwag paliparin ang hawak kong kutsilyo. I'm back to reality. Jana, matagal pa ba yan? He asked a few minutes later before he said na ayaw niya sa niluto ko na American breakfast. Arj, konti na lang. I said in a soft voice but while turning around, I was greeted emotive. Talagang nakakapikon ang ugali ng lalaking ito. Biruin mo kung kailan nakaluto na ako, nakahain na ang pagkain, isusubo na lang niya ay sa kanya sasabihin na ayaw niya yon. Gusto daw niya ay adobo. Oh my God! Adobo pa rin ba hanggang ngayon ang alam lang nitong kainin?
Haesh! Hanggang ngayon ang kupad-kupad mo pa rin. Mas humigpit ang hawak ko sa kutsilyo. Konti na lang talaga may hahagis ko na ito sa kanya. Hindi na ako kumibo dahil pasalamat siya naririnig kami ni Arvine. Maama ko na lang po dyan, umupo na kayo doon. Utos sa akin ni Anna. Sasagutin ko sana siya nang singitan kami ni Arvin. Don't, Anna. Ihanda mo na lang yung pampaligo ni Arin. Nakahanda na po, Sir Arvin. Masiglang sagot nito. Then sit down here. Diyan na matagal ba yan? Sino ba talaga ang katulong dito? Ako ba? Isa pa, bakit kapag si Anna ang kausap niya ang lumanay niya, kapag sa akin pabarumbado? Haesh! Kakukulo pa lang, sandali na lang to sweetheart, okay, medyo pa sweet kong sabi. I purposely used an endearment para kay Anna and not to please Arvin. Nakakairita kasi ang pagtitig-titig niya at pangitingiti niya kay Arvin. Faster. I am going to be late, sigaw ni Arvin na ikinapagpahinto ng mga ginagawa namin.